Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Let's go! Shoutout sa mga nag-member dyan, ano. Maraming salamat sa mga nag-member dyan, sa mga Patreons natin, sa mga... Kaya pang kape-kape namin yan eh. Thank you guys. And Soy Sadao, General ng Soy Army. Yes, pare. Joshon Point para sa lahat ng social media, no? Perfumes natin, and also pag lalaki ka, mag-sports ka, pre. Dapat lang. 8 assets sa lahat ng social media. Tapos, alam mo, may nag-comment dyan dati na sinasabi niya, Ano? pag roll-roll ka pa, gusto maging entertaining. Ito, pre, kasi ngayon lumipas na. Lahat na lang talaga ang Oh, putya. lahat na lang sinisita eh. So, No? lumipas na yung panahon. Oh, ngayon, baka isipin mo, di kita pinansin eh. Pero, pinapansin kita, except lang sa wala akong gagawin tungkol sa opinion mo. Mag-growl pa rin ako dito. Ano bang mali? Gusto trip nga niya eh. Putain lang yun. Oo, pati sinisip. Pag growl-growl ka pa, nagpipilit ka pa maging entertaining, sabi. Gulo. Pero, dati ba, may instances na, ano, madalas kang kainisan ng tao. Kesa kagiliwang ka. Hindi. Kung ang iisipin ko kung sa school, kahit kailan, high school, college, walang I mean, tao na nainis sa'yo. mas madalas bang kainisan ka kaysa kagiliwang ka? Or vice versa? ito kasi mahirap tanongin to, sabihin nito nakalimutan niya. Ang gusto kong tanongin sa'yo, anong impression nyo sa akin nung pumasok? Kasi grupo na sila Tingin nun ko mas eh. okay yan. Kung grupo na sila, tapos pumasok ako sa kanila eh. So, edi ikaw. Nung pumasok ka sa amin, pre, wala. Tahimik lang kasi buladas, ako ah. eh. Walang buladas. Oh, hindi, wala. Wala akong ano. Actually, cooperative nga siya eh. Hindi siya yung nagbida-bida or what. Nung pumasok siya sa grupo namin, talagang member, follower lang muna siya. Ganun. Pero magaling na siya sumayaw noon. May potential na siya kasi nga ano eh, siya yung nagturo ng ibang style sa amin eh. Siya yung nagpasok ng ibang style sa amin. Like what? Dati kasi kami pure hip-hop kami. Kumbaga yung parang Modern. all-star style. Ganun. Tug 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 Yung mga tug ganun, tug tug ah! Yung swag, pre, yung tinatawag mo na swag, yung anong tawag doon? Pinahip-hop. Opposition. Opposition. Pag yung Yung ganito, form. yung opposition, yung mga ganito, di ba? Ano yun? Paano ba yun? Sa'yo yung pinahip? Tug 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 tug. Basta yung mga ganun, pre. The champ is here! Yung kamay ganito, yung mga ganyan. Mas yung ganito. The champ is here! Oo. Tadug. Yung mga ganun. Eh, Release the Kraken. ganun kami, pure ganun kami. Basta parang Pinoy hip-hop. Filipino All-Star ang flavor namin. Tapos nung pumasok siya, nag-introduce siya ng LA style, tawag namin nung dati. Pag Ano LA namang style, type parang yun? lyrical, parang ganun. Lyrical. Lyrical siya sa madaling way ng para maintindihan nila. Lyrical. Mm, Pero LA style ang tawag nun. Lirikalan na sayaw. May ganun din pala. Oo. So nung pumasok siya sa amin, napag-combine namin. Kaya parang sumikat din kami nung mga party. Pero yun nga, in terms of Showtime in terms of hindi ka naman kinainisan. Pero mga tropa mo walang nareklamo sa iyo. Wala, ito pre, kahit nga so high school ako, naging presidente pa ako ng classroom namin, 2 beses. Talaga? Oo, kasi meron akong karisma sa ganong paraan, pero kung ipapasok ko kung kailan ako nainisan, simula nung naging rage baiter ako, diyan ko napansin na may naiinis sa akin. Kailan yun? Nagtatrabaho na ako eh. So matanda na ako. Parang rage baiter. Nung unfiltered na ako magsalita, dun na pumasok. Pero the rest talaga, hindi, nagugustuhan ako eventually. Dati hindi ka pa ganun magsalita. Kumbaga people pleaser yung salita. Oo, hindi ko nilalabas dati. Hindi ko nilalabas. Pero sa utak ko talaga, meron ng pakiramdam na ganun. So, nung nakapag-decide ako na, dapat sabihin ko to eh. Hindi ako magpipigil. Hindi ako magpipigil. Simula nung gumanon na ako, nagkakaroon na ng mga naiinis. Sa totoong buhay din talaga. Sa trabaho, yan, may naiinis na sa akin, ganun. Ikaw pre, Marami nainis sa akin kahit dati pa. kahit nung bata ka pa, ganun. Bakit sa tingin mo? Baliktad ako sa buhay niya. Kumbaga ako nung bata ako, mas prangka ako sagad na walang control. Tapos ngayon na lang ako nagkaroon ng control. Baliktad na baliktad. Kumbaga siya, people pleaser siya noon. Tapos ngayon siya na parang I don't give a fuck. Ako naman noon, I don't give a fuck. Ngayon ako medyo parang nagko-control sa sarili. Not to the point na people pleaser naman, pero
natuto na lang makisama. Oo, kumbaga, alam mo kung saan mo ibibitaw. Oo, sobrang kupal ko dati ng bata. Talagang pag sasabihin ko, parang gano'n. May intrusive thoughts ako, sasabihin ko. Parang gano'n. Kupal. Ikaw ata yung klase ng bata, pre, na nanununtok ng bayag, eh, no? Sabi na, sabihin mo. Hindi naman bayag. Naisip ko talaga na sasabihin mo yun, pre. Nanununtok ng bayag, oh. Ganun yung mga batang lalaki. Takin na yun, yay! Nag-celebrate sila, diba? Tapos, Tangina, ganun yung lalaki. Oh, shit. Ang sakit nun. Ganon ako. Parang wala akong pakialam sa feelings mo. Lagi ko lang pang gaslight. Ang mo, lambutin mo naman. Ako pa galit ha. Parang pag napikon sa sinabi ko, parang sop mo naman. So marami ka rin pala na, siyempre pag batang lalaki, dyan yung kasagsagan ng kasuntukan, eh. So marami ka rin ng kasuntukan. Marami talaga, tol. Kaya nag-urong-urong na nga yung mga buto ko sa kamay, eh. Marami akong nakaaway. Every year, actually, nauubos ko yung 3 buhay ko sa school. Kasi may 3 ka doon to 4 eh. Para mapunta sa faculty room, di ba? And then, patatawarin, tawagin yung nanay, bibigay si mama ng 500, masaya yung teacher ko, okay ulit. Promissory note, note ng sorry. Ganon. Tapos, next year ulit, pag naubos ko yung 3, may 3 na naman akong buhay, di ba? Na huwag ka mapa-faculty room, huwag ka mag-guidance. So, yung away-away talaga. Lagi talaga. Kasi nga yung offensive ako mananalita noon, eh. Ngayon, medyo, etong offensive na nakikita nyo ngayon. Filtered na pala yan. Oo, paano pa to? Parang, maayos na version ko na to. Nerf na. Kung naabutan nyo yung batang ako, sobrang kupal talaga. Bakit ano sa tingin mo, pre? Ano sa tingin mo yung nagpa-nerf sa'yo? Ano sa tingin mo yung nagpa-nerf sa'yo? Ikaw muna kasi galing sa'yo. Ikaw naman. Ako mabilis na muna. Wala akong makaibigan sa akin. So nag-analyze ako. Parang ayaw nila akong katropa. Ayaw nila akong kaibigan. Self-reflect ka. Oo. Tapos nagtanong-tanong din ako sa iba kong kaibigan. Kasi ikaw pare, pikunin ka. Kapag napagsabihan ka, nagagalit ka, or masyado mong pinagsasabihan. Ganun din. Yung mga time na yan, pre, may mga babae din na umiwas sa'yo. Ayaw ko ng babae nung elementary and high school. Late na lang, nung mga bandang 4th year na lang, nung lumipat na ako ng private school. Parang na-reset ako, eh. First year and 3rd year sa isang private school ako. Pagdating ng 4th year, lumipat ako ng school. Parang na-reset ako doon. Doon ako nagkaroon ng mga babae, ganyan. Doon ko na binago yung sarili ko. And then mabait din naman kasi mga classmate ko noon that time. And kopyahan talaga. Talagang isang team kami, par. Ultimo yung presidente namin, hindi sip-sip, par. Lalaki presidente namin, tapos babae yung vice. Wala. Talagang umiikot yung papel nila. Kahit yung pinakamatalino sa amin, umiikot yung papel niya. Masaya. Ikaw, pre, yung sa ugali mo dati, sa tingin mo, naka-apekto yun sa mga past relationship mo? Oo. Naka-apekto yun. So, kaya ako nga siya binago kasi napapansin ko meron sanang mas magandang result. Meron sana akong mas magandang natatamasa. Pero dahil hindi ko nilalabas yung totoo, hindi napipigil yung outcome, hindi ko siya nakukuha. So, motivation, kaya nag-recalibration ako ng pagkatao ko. Kasi meron akong goal, eh. Gusto ko makuha to. So, para makuha ko to, kailangan ganito yung gawin ko. Ganun ang nangyari sa akin. Ikaw ba? Well, pare, ako kasi alam naman ng mga viewers natin, mababa talaga energy ko. Diba? Hanggang kahit itong bata ako, ganito naman talaga ako. Tanongin mo dyan. Totoo. Kumbaga, hindi talaga ako pre. Kung tatanungin mo kung may mga nainis ba sa akin, hindi ko rin alam. Kasi talagang lang ako, low energy lang ako sa lahat ng bagay. Magsasalita lang ako pag, katulad niya, gagawa kami ng sayaw, may kailangan ako pagawa sa ganun. Kaya, and wala rin akong pakailam talaga, pre. Wala akong pakailam. So, nakaaway, meron, pero dahil binastos lang yung girlfriend ko nun. Tapos... White knight pala to, eh. Hindi, pre. Girlfriend ko yun, eh. Tangina may reason, pre. Girlfriend mo pala yun. Girlfriend ko yun. So, yun. Pero, yun. In terms of nakaaway, wala eh. Wala akong na ganun. Ako sa akin, ito naman, gusto kong sa'yo, kaya mag-work sa'yo yung chill ka lang kasi makapal yung boses niya, eh. Kaya kahit babaan niya yung energy niya, okay lang, parang okay pa rin tignan kasi may ba sa boses? May nagmamatter din ba? Hindi, kung pagdating lang sa surface level na pananaw ng mga tao, nagmamatter.
Kasi nakaka-masculine talaga na chill lang. Mas gusto ko rin, kung tutusin, mas gusto ko rin talaga na ganun, na chill lang ako, hinaan ko lang yung ano ko. Mas gusto ko to eh. Kaso ang problema, dahil hindi ako nabiyayaan ng malalim na Hindi, kaya mo boses. yun, napapractice yun. Kumbaga, dito mo sisimulan yung boses mo lagi sa chest. Oh, yun nga. Kaya lang, awkward na sa atin ngayon kasi nga nasanay na tayo sa normal vocal voice. Yun nga. Ako sa akin, ini-embrace ko na yun ang binigay sa akin ng universe eh. Na, Okay. na ganito, di ba? O sige, katanungin kita, kung sa mga susunod na araw, mababa na lagi yung boses ko. Para tangan mga awkward na din, di ba? Ina mo, Ching, tigil mo kaya, di ba? Mga gagaronin mo ako. Paano pag may babae, no, tayo, tapos biglang naging ganun yung boss ni Ching, no? Alam mo. Gago, pre. Alam mo kaya wag mong gagawin yan. Bakit? Ano pa di para si Roderick Paulado? Hindi ako bading. Yo, buding, pre. Close up ka, pre. Paano ng chicks style, may chicks, ano, lang naman, in different, ano, tapos gumanon yung isang tropa mo, no? Cringe yun, pre. Anong sa'yo? Parang, hindi ko sisirain ng trip mo. Hindi ko sisirain ng trip mo, but sa mata ko parang, pre, ano nangyari sa'yo? Ang Talaga? corny mo, pre. Talaga. Tapos yung reaction niya, di ba, sa bawat joke niya, parang, Naging nonchalant ang puta, pero siya yung loko-loko. Putang may inang trauma ba kayong ganon? Comment Meron, nyo nga. maraming ganyan, puta. Biglang lumaki yung boses nung dumating yung babae. Tapos sobrang kuripot niya, lumabas yung pera niya. Putang inang yan. Ano pa, tol? Anong kailangan, tol? Red Doors? Bili po tayo dun. Pare, akong bahala, pare. Lame na lame, putang ina. Akong bahala, pare. Red Doors. Pero sobrang kuripot niya. Hindi mo mahingian yun, ha? Kahit, tangina. Lame na lame yun pag ganun. Kayo, kung lame na lame yung ganun sa inyo, ano naman yung mga sinyalis pag alis na yung babae? Tangin na kanina ba ako nag-iisip eh. Hindi kasi, pre. Inis na ako. Hindi. Kasi nga, doon ako papunta. Nag-adapt lang kayo ng mga subject. Kasi tinanong ko, may napansin ka ba na naka-apekto yung mga babae sa... Di ba, tinanong ko yun? Papunta na kasi ako doon. Nag-adapt kayo ng ano. Hindi ko alam paano ko ipapasok yung topic. Tangin. Ano ba ang mga sinyalis sa inyo kapag aalis na yung babae? Putang inang yan. Yun ang gusto kong itanong sa inyo. Anong mga sinyalis para sa inyo kapag paalis na ang isang babae sa relationship? Magandang topic yan. Napapanahon yan. Lalo ngayon. Ay, oo nga pala, pare. Speaking of napapanahon, nabanggit ko rin yung paalis na chick, trending nga. Oo, pre. Alam ko yun. Yung, Si Utol. ito na, dami nagtatanong. Josh on Point, ano ba ang masasabi ni Josh on Point? Yung utol niya. Pangalanan ba natin? Oh, si Dudut. Alam naman nila yun. Si Dudut Hmm. ng Team Payaman, nadadawit sa Natadawit. issue ngayon na napakainit na sinausawan ng mga chismosong lalaki. Sumpukin ng ina. Ayun na nga, sinabi ko na rin off-cam kala sa daw tsaka kay Ching. Yung mga nalalaman ko. May alam na sila, pare. It's just that ako personally, ayoko maglabas ng nalalaman ko kasi unang-una, parehong side hindi naglalabas ng statement. Maski mga tropa nila, hindi naglalabas ng statement kung sino pa yung mas nakakilala sa kanila, pre. Kaya sabi ko, hindi magandang look para sa isang masculine na maglabas ng statement na una ka pa doon sa mga kilala, sa kaibigan. No? So sinabi ko naman sa kanila, magandang pagkaperahan sana yun, but yung kumbaga image, out of anong character natin eh. So, Unless kung nag-release lahat at public na siya. ito, bigay natin. Sige, pag naglabas ng statement, isa sa kanila, si babae, si Dudut, tropa, kahit isa lang doon, meron ng reason. At least kahit pa paano may information na nanggaling sa kanila, kahit may alam naman na ako. Na reliable. Hanggat wala, pare, wala kayong asahan dito because magmukha kaming dabas niyan, mukhang chismisan lang. Ano masasabi mo sa mga alpha males na ng content na yon? Puta pare, ang chismoso, pukin ng ina, walang kung halatang hindi nyo alam, pre, yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap. Hanggat walang information sa kahit isa sa kanila, pag sumali ka diyan, mukha kang bakla, pre. Kahit malayo katawan. Oo, kahit malaki katawan mo, mukha kang bading dyan. But yeah, ano ba yung isa sa mga sign na mawawala na yung babae? Ayan, relate yan doon. Kasi relate ano yan yung mga doon. senyales pag paalis na ang babae? Sige, Ikaw muna, Ching. Ay, ikaw muna, sige. Siguro number one,
number one na maaalis na yung babae sa'yo is ibang-iba na yung ugali niya, pre. Exactly. Ugali na una, no? Oo. Specifically, Mabibigla ka. mabibigla ka parang sino ba to? Sino ba tong babae na to? Yan, Bakit no? parang ibang ugali ito? Ewan ko ba? Kasi, syempre, kaya nga naging attractive dito sa babae na to, number one, or kung ano mang, kung anong standing ng ugali ng babae. Because, syempre, number one factor din is yung ugali nga nila. Loving, ganyan, submissive, cute yung ugali, kahit di man siya cute, basta cute yung ugali. Pero tumagal kayo. Kasi attractive siya sa'yo, attractive ka sa ugali niya. Pero biglang isang moment parang naghalimaw. Parang, tangina sino yun? Yun, isa niyong titignan yun. Na pagka yung babae ninyo biglang naghalimaw na out of character, hindi siya yung hindi ganun yung pagkakakilala niyo sa kanya. Isang malinaw na Hindi na ako sign. masaya. Yeah. Ano yung mga na-experience mo dati na parang out of character? Yung sinasabi mo parang nag-demon shit na siya. Ano yung mga specific na ugali na tinutukoy mo? Number one, pare, yung pagka nag-share ako ng thoughts sa ginawa niya, pre. Nag-share ako ng thoughts. Sabi ko, Okay. parang hindi ko trip yung ginawa mo. Putang ina, sinagot sa akin. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Puta, kailan, di ba? Hindi ganun pagkakilala ko rito. Parang cutie to nung first time yung niligawan kita. Cutie ka nung nag-kinort kita. Hindi ganyan ugali niya, pre. Ngayon, kaya ka na niyang baragin. Kaya, parang, nung sinabi niya sa akin yun na wala akong pakialam sa iniisip mo. Sabi ko, ay, anong point ng relationship na to? Para bang, wala pare, ibang tao talaga. Ibang tao talaga. Ganun. Kaya nung ginawa niya sa akin yun, pare, nung sinabi niya na wala siya pakialam sa iniisip ko. Una, siyempre wala pa akong alam nun. Dinisregard ko, sabi ko, baka emotions lang. Tapos tumagal yung relationship, pare. Tumagal pa na siguro months. Sa ako nalaman na, yun na pala, may third party na, pare. So, kaya ako siya na-consider talaga na red flag. Kaya sabi ko, nung nalaman ko may third party, doon ko na, puta kaya pala nagbago ugali mo. May tumatanggap na pala ng good side mo. Ngayon, yung bad side mo, ako na yung tumatanggap. Na dati, ako yung good side mo, sa akin mo pinapakita yung good side mo, yung bad side mo siguro, sino bang tumatanggap? No, baka Sa yung, boytoy din. sa boytoy niya or sa ibang family niya. Pero ngayon, ganun eh. Bakit ganun? Bakit nangyari yun? Well, alam na nga ng babae, in the back of her mind, alam niya na nag-cheat na siya. Alam niya mali na yung ginagawa niya. Yes. It's just that, nag-e-enjoy na siya doon sa kabila, yung pagka-overthink niya, ikaw na yun. Ikaw na ang tumatanggap nun, pre. Sama talaga. Kaya, isa yun. Isa pa. Isa yun, di ba? Pwede naman nilang i-relate baka kasi meron, boss. Baka meron naman, boss Josh. Di ba? Hindi eh. May regla? Hindi. Kahit may regla yung babae na yun, iba eh. Iba yung tabas ng bibig nila. Iba yung bastos ng ugali nila pagka nag-cheat na sila eh. Minsan kasi, pag babae, meron lang. Tatanggihan ka nila or sasagot sila na pabalang. Pero, may lambing pa rin. Alam mong mahal ka pa rin ng babae. Pero iba kasi iba talaga yung babae na nag-cheat na eh. Bastos na talaga siya, pre. Bastos na talaga. Alam mo, tol, di ako naniniwala sa pag may regla, masama ugali ng babae. Hindi ako naniniwala doon. Di ko nararamdaman yun, tol, sa babaeng mahal na mahal ako. Yun nga eh. Hindi Kaya siya niyang- excuse eh. Hindi siya excuse. yan. Kaya niyang ikip yung yung nararamdaman niyang pain sa stomach niya, di ba? Sa dahil sa regla. Hindi kanya kayang disrespectin dahil lang dun. Siguro yung mga susupot-supot na lalaki lang yung ginaganon nila. Number 3. Oh. Number 3. Pag napapadalas ng umaalis nang hindi ka kasama. Nag-out of town na nang hindi ka kasama. Ito kasi tatandaan ninyo, pre. Mahal na mahal ka nung babae. Nandun tayo sa spectrum na mahal na mahal ka niyan. Hanggat maaari, ang babaeng mahal na mahal ka, kahit saan ka magpunta, gusto niya kasama ka. Pero pag napapadalas na yung
paglabas-labas nila ng mga tropa niyang babae, nag-out of town pa. Okay, sige, coffee. Wala problema. Pero pag out of town na, pumupunta na ng ibang bansa nang hindi ka kasama, hindi ka man lang niyayaya. Kumbaga magugulat ka, may plano na sila. May plano kami, may ticket na pre. Yun ang malala, may ticket na sila ng tropa, hindi sinabi so, hindi ka man lang hinedsapan. Kaya sinabi sa'yo nung paalis na. No, putang ina, mas lalo yun. Mas lalo yun. Masasama yun, no? Oo. Yun, pare. Possible na kaya ayaw ka na niya ng isama kasi may mas masayang kasama siyang gustong kasama doon, pre. Oo. Totoo yan na sasabihin ng iba dyan na mga supot na lalaki, hindi, she has time for herself. Yeah, talaga naman ganun eh. She has time for herself. Dapat, para maging healthy ang relationship, kailangan may hobby kayo na hindi kayo magkasama. Diba? Doon nagbibuild yung matibay na relationship, yung mayroon kayong sariling time ninyo. I agree. Pero yung napapadalas na, di ba? Hindi na healthy yun. Hindi na para mag-build yung relationship natin doon. Nagbi-build na siya ng relationship sa iba. May question ako. Mm. Meron ba o ang justification para sa babaeng yung binibigla ka nga na aalis na may lakad siya na hindi ka kasama? May justification? Meron ba? Oh. Wala. Wala, pre. Plano nun talaga mag-cheat. Kaya ka binigla para wala ka ng planong sumama. Oo. Di ba? Yun eh. Kaya niya huli sinabi para hindi ka na makapag-prepare para makapagsama pa sa kanya. Makasama pa sa kanya. I agree. Kasi unang-una, mahirap mag-book ng ticket. Di ba? Tapos kunyari, 5 days before, wala na yun. Sold out na yung ticket na yun, pre. 5 days before, yung ticket na yun, hindi ka na makakasali dun. O doon naman tayo sa mga mas ginagawa ng karamihan. Ginagawa ng karamihan na babae. Oo, sa pag-alis. Bago umalis. Bago umalis. Ano ba? Yung actually pare yung pagiging bastos nila, yun eh. Majority ng Ako para sa babae akin yun na yun talaga. Yun na Yung yun. sa ugali. Ako Majority nakita ko yun nung naranasan ko yun, which is matagal na. Hindi ko na naranasan ulit yun, kaya mauubusan ako ng input dun. Ang magiging input ko lang talaga, yung pagbago ng ugali. Shoutout mo. Pinapakita niya talaga na, alam mo, pinapakita niya, disconnect na talaga. Disconnect na. Talagang, kumbaga, dati, tara, may lakad tayo. Sige, tara, punta tayo sa ganito. Ngayon, nung paalis na siya, pigil na. Hindi wag, ayoko. Tapos may mood. Tapos gagawa siya ng dahilan na pag merong mga nakakainis na nangyayari, kahit hindi mo kasalanan, sa'yo siya titingin nung gano'n. Oh. Ako nga sabi ko nga nun, gago to nananahimik ako dito, tititignan mo ako ng Stupid. masama. Kasi ang gusto niya talagang talaga, parang ganun na talaga ang gusto niya. Ano na lang inintay niya bumitaw. Talaga. Ganun naman oo. talaga eh. Talagang malinaw niyang pinapakita na bitaw na. Kaya nga sa akin, kasi meron na rin mga babae na siguro yung iba kaya sila malilito, yung mga support na papatol sa ganung babae, nagpapakita ng mga similar na attitude sa mga babaeng paalis na. Meron mga ganyan. Yung nagdi-disconnect sa'yo, gagawa ng lakad niya na sarili niya, pero kayo pa rin. Kayo ka pa rin at ine-expect niya na kayo pa rin talaga. So, dapat maging ang lalaki na, kasi baka isipin nila, para lang sa hihiwalay yun. Kung ang sitwasyon niya, ganun ang ginagawa sa akin, pero di naman kami maghihiwalay. Tanga ka. Di ba? Gago! Tanga ka. Binabastos ka na. Binabastos ka na. Panghiwalayan na yung pinapakita sa'yo eh. Ito pa, yung pinaka-obvious pre. Ano? Yung hindi na nakipag-sex sa'yo. Oh. Ayaw ka ng pagbigyan. Ayaw ka na pagbigyan. Madalas na ganun, hindi nakikipag-sex sa'yo. Ay, wala na. Pero may mga babaeng sadyang malibog, nakikipag-sex pa rin sa'yo. Kahit hindi kayo. Hindi, kayo. Pero may kinakalantari na rin iba. So, pag ganung chance kaya, pre, Sadyang malibog lang yung babae na Oo. hindi na ikaw yung mahal. Parang- pero malibog pa rin siya. Parang lalaki na rin na ganun na magbigay ng sex. Yes. Oh, yes. Yuck! Sorry. ang hirap nun, no? Sige, ikaw, kunyari, imagine mo, nandun ka sa ganong sitwasyon. Kaya nga siguro, kailangan marami tayong maibigay eh. Kasi mamaya, nakikipag-sex nga sa kanya,
Pero, yun nga, pangit na yung ugali. Pero nadidisregard nung lalaki kasi nga, nakikipag-sex pa. Minsan kasi ganun eh. Tama. Once na lalaki kasi masex lang yung babae, Ayos na. doon sila nagiging pussy. Mm. Di ba parang, okay, na-disregard na yung ibang mga red flags, basta nakuha niya yung pussy. Pero yung babae, wala na sa kanya doon, yung 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 loyalty, wala na yung loyalty doon sa babae. But yung lalaki, dahil nga nakuha yung pussy, nandun yung loyalty niya sa babae. Yes. Kaya nga pinaka-the best talaga na structure ng relationship ninyo, setup ninyo. Housewife lang yung babae talaga eh. Mm. Ako, agree ako doon, pre. Yun ang pinaka-safe na safe. Kung gusto niya mag-work, bahala siya. Pero kung ako tatanungin, kung may option lang tayo talaga, na housewife siya, tapos ikaw yung, kung malaki talaga yung pera mo, okay lang. Bahay lang talaga eh. Kasi the more na na-expose talaga ang babae, nandun yung prone. Mm. Yeah. Nandun yung possibility. Kasi nga, emotion sila. Pag na-topic mo yung emotion nila palagi, alam mo, kukulitin siya ng lalaki, hindi malayong mangyari. So, kung para maiwasan, ganun sana yung ideal setup. Pero mahirap na nga gawin sa modern ngayon. Kasi nga, syempre, ang dami na opportunities kasi, di ba? Pero ako, dahil nakita ko yung mga babae na ganun, kahit sa panahon ngayon hindi lang sila madami, pero sinasabi ko sa inyo, meron pa rin yung mga babae na okay lang sa loob ng bahay. Nakita ko yun sa mga probinsya. Dahil nakita ko yun, ako ang stand ko pa rin, ganun dapat ang babae. Masaya siya eh. Nakita ko yun, nainggit nga ako doon sa nakita kong lalaki na ganun, na may binili kasi akong gamit sa kanya. Tapos, pumunta ako dun sa bahay nila. Sinalubong ako ng babae, nakangiti. Tapos tinawag, uy, si nandito. Tapos, tara pre, usap tayo, kami ng lalaki. Tapos yung babae talaga nakabuntot lang sa kanya. Tapos habang nag-uusap kami, minsan nagbibiroan kami, natutuwa yung babae, natatawa siya. Nakikita ko na masaya siya, nainggit ako. Na, hindi mo kang loser yung babae. Maganda pa nga rin siya eh. Okay siya sa ganung setup na talagang parang... Anak sila. Ay, hindi ko ganun kakilala na talagang dahil lang dun sa deal na ginawa namin kaya ako siya na-meet. Masaya siya na ganun na parang sa support lang talaga siya ng lalaki. Kaya ako, yun ang stand ko. May mga babae nagiging masaya sa ganun kasimpleng setup. Kasi, ano ba talaga sense ng babaeng gusto mag-explore the world? Bakit? Babaguhin mo yung mundo? Aayusin mo yung problema ng mundo kaya gusto mo? 'Di ba? Explore the world lang kung kasama mo yung asawa mo. Explore the world ng mag-isa ka. Yun nga eh. Kaya red flag nga yung ganun eh, yung madalas na umalis nang hindi ka kasama. Tsaka ito, Tapos may bagong favorite di ba? na lugar. Inang At pagkain. Ay, oo nga, no? Yan, pare, Ay, tol. oo nga, pre. Sige, maganda yung na-specific mo. Yung, hindi mo pa nga nakakain yun, tapos biglang may meron siyang favorite na pagkain. Alam niya na kagad, no? Kung ano orderin niya na... Putang ina, oo nga, pre. Tiriring. Parang horror ba? Lalagyan ko to ng sound. Ang inang yan. Oo nga, no? Meron nga rin akong nakadate na kasi ako, transparent naman ako. Pangalanan mo. Marami akong ex na hindi naman talaga perfecto. Actually, hindi lang perfecto, kundi ganito talaga yung ugali o thumbs down talaga. Marami ka red flag na babae. Marami akong red flag. Oo, marami. So, merong instance na may pinuntahan kaming lugar. Tapos, alam niya kung saan yung lugar. Alam niya yung menu. Alam mo sa bibig niya na lumabas, para akong lalaki, no? Oo. So, napansin mo na yung mali sa'yo. Gago ka. Babae ka. Bakit para kang lalaki? Diba? Listen. Sige. Pag ang babae, tol, ganyan. Ginaya niya lang yun sa lalaki niya. Fast, yeah. Ito. Dinala ka sa restaurant na to. Siya yung nagko-command. Talagang siya nagdadala, siya nagdi-lead. Marami ng lalaki yan nakasama. Red flag yun. Boom! Kaya pagka yung girlfriend mo, matagal na kayo, di ba? 5 years na kayo, biglang nagkaroon ng mga bagong trip. Hindi naman niya na-discover na mag-isa yun. Alam na yun. Yung lalaki niyang side boy toy niya ang nagpakilala sa kanya ng bagong trip na yun. Biglang nahilig sa pickleball. Pickleball. Putang inang yan. Biglang nag-badminton. Biglang nag-ganito. Putang ina. Kaya nga ako, pare, hot take nga to eh. Pero ngayon napapatunayan ko na talaga na wag mong, kung gusto mo mag-explore yung girlfriend mo o yung ka-relationship mo, nagsasabi siya, gusto ko mag-explore. Hindi pwedeng mag-explore siya ng siya lang eh.
Kasi yun na nga, mas prone nga siya na malapitan. Kaya hanggat maaari kung meron kayong gagawin or may gustong gawin yung hobby yung babae mo, it's either dalhin mo siya dun sa hobby mo o ikaw, magkasama kayo. Kung gusto niya mag-gym, dalawa kayong mag-gym. Huwag na siyang magkuha ng coach, ikaw ang coach. Ba't bigla siyang nagustuhan mag-isa? Oo, di ba? Bakit? Kaduda-duda, no? Parang gusto ko muna magka-me time, mag-explore mag-isa. Ay, puta, yan na I need yun. to find myself. Number 6. Pag Number naghahanap na ng me time, pare. Putang ina yan na yun. Number 7. Hindi, number 7 ba to? Pero sa akin, putang inang bullshit yun na sinasabi nila na, syempre, kailangan ma-preserve yung individuality. Pukining inang individuality yan. Tayo nag-relationship. Tangina, di ba? Alam mo, basta isa pang red flag ulit. Pero merong mga babae na hindi na nila alam to at nagiging proud pa nga. Ang 8. O may explore kung saan-saan nga, 'di ba? So parang pag-iisipin mo, it doesn't make sense sa simple ng trabaho niyang ganun, pero nagpupunta siya sa ganito, sa ganun. Something na ang average na lalaki ay hindi magagawa, yung ganung frequency ng punta niya kung saan-saan. So ganun, ginagawa niya na, yun na yung laman ng Instagram niya, kung saan-saan siya napupunta. So ayun na nga, merong klase ng babae na proud siya sa ganung lifestyle. Pero kung titignan mo sa maraming anggulo, hindi yun upgrade bilang babae. Kumbaga, the more na pinapractice mo yun bilang babae, the more na ginagawa mo yun, baka yung mga supot, ipipraise ka. Pero yung mga lalaking maayos ang hinahanap, naghahanap ng maayos na babae para sa buhay niyang maayos, sa pamilya niyang malakas, hindi ikaw yung para doon. Alam mo, masakit pa nito sa totoong halimbawa na sinasabi ko na to, hindi to theory, totoong halimbawa. Ginawa niya na nga rin. Siguro kasi wala nag-check sa kanya, wala nagko-correct sa kanya na, uy, ang red flag masyado nung ano mo, nung lifestyle na pinapakita mo sa Instagram mo. Alam mo, ginawa na, nito, ngayon, yung sumunod na mga activities na ginagawa niya, kasama na yung lalaki. May bago siyang activity, talagang kasama na rin yung lalaki. So, malinaw na kumuha ka ng bagong trip na may ginagamit ka na bagong lalaki. Yan, Stupid. Pagka, pre, nagsusubok ng bagong sports. Oh, yan, mga ganyan. Sa rin niya, no? Out of nowhere, pre. Gusto ko rin patamaan yung lalaki. Gusto ko rin patamaan yung lalaki. Kasi imposibleng hindi mo makita yung social media account niya. Pre, iligtas mo yung sarili mo. Sinasabi ko sa'yo. Pang-10. Mahiling mag-repost Ng mga bagay na hindi na tumatama sa'yo. Yun, yan, Sa ibang yan, tao yan. na pinatatama yun. Yan. Masyado na siyang madrama or manegative na siya masyado sa relationship ninyo by posting. Yan. Hindi direktang nagsasalita ang babae, pre. Lagi silang Pahangin yan, pahangin lagi, oh. Mga posting niya, mga repost niya sa TikTok, mga ibang may mensahe yung intindihin mo maigi. And makikita mo rin doon kung paalis na yung babae. Yeah. Tsaka yung wala kang kamali-mali, okay kayo, nag-uusap, tapos nagpo-post ng mga quotes na mga drama, mayroong pinapahiwatig Meaning yun. May pinaparinggan yun. Oh. O yung pang-10, di ba? Pang-11. O, ka-related dun. Nagtuthirst trap na. Putang ina. Hindi naman niya ginagawa dati. Ginagawa dati. Magkaaway kayo. Putang ina, mamaya nakita mo sa My Day, nagpo-post ng cleavage. Ay, putang ina. Sumayaw na nung badeng. Oh, yun na yun. Di ba? Kasi, sinasabi niya yun sa'yo na putang ina, mayroon siyang, hindi man para sa'yo yun, may sinisignalan siya na, yun yung parang signal nila sa isa't isa. O, magkaaway kami, nag-post ako ng cleavage, labas tayo mamaya. Ganyan yun, pare. So, pag yung babae ninyo, pag magkaaway kayo, nagpo-post ng thirst trap, yan na, papaalis na yan. Ibigay mo na sa kalsada yan, pre. Huwag mo nang ngayaan pa na gagawin ganyan. Oh, masyado na madami yun 11 na yun Pero ito, tignan mo, bro, lahat tong sinabi natin is red flags kasi nangyari na. Oo. Technically, naiputan ka na talaga sa ulo. Oo. Na ano mo nga lang, na nakita mo nga lang at pwede ka nang umalis. Sa tingin niyo ba, pre, mayroon bang way para talagang maiwasan na maloko ka ng babae? At meron ba talagang way? Meron ako. Oo.
harsh solution to sa mata ng woke na babae. Pero sobrang sarap naman nito sa mata ng babaeng feminine. Okay, go. Para hindi gawin ng mga babae yung binanggit namin, housewife lang talaga siya. Oh. Housewife lang siya, wala siyang masyadong pera, wala siyang karir, hindi mataas ang pinag-aralan, pero masarap siya magluto. Masaya na siya sa loob ng bahay. Goal niya, masayang pamilya. Goal niya, mapalaking maayos yung bata, yung anak ninyo. Hindi siya thirst trapper. Basta nasa bahay siya. Bawal siyang umalis nang hindi mo alam. Walang social media. Wala rin. Messenger lang o at least wala. Mm. Tapos hindi mo siya pag-grow. Sobrang dark, demonic. Pero yun lang yung tanging way para maprotektahan mo siya sa sarili niya. Yes. Tsaka pre, alam mo, may nakita na rin ako, totoong halimbawa ulit. Merong babae na simple lang talaga nga na masaya dun sa ganun. Actually, ito naman, ang exception niya, ito miss, Ti-demonize ka nila pag ginawa mo yan. oo, mga Sabihin na demon yun. ano to basta friend ko sa Facebook, sa mga list na sinabi mo, ang iba lang sa kanya ay may social media account siya. Pero hindi ko naman nakitang mali yung yung social media account niya bilang nanay. Kasi ang post niya doon, yung sports car niya ng asawa niya, yung anak niya, puro about family, walang thirst trap. Talagang kakainggitan mo siya. Pero wala akong nakikita na signal doon na papasukin siya ng ibang lalaki. Lalo ngang hindi siya mapapasok ng ibang lalaki kasi ang big time nung asawa niya. Tapos ang ganda ng buhay nila. Yun, hindi nakikisaw-saw sa mga issue. Wala siyang pakialam dyan sa mga woke mentality na yan. Talagang legit na happy and content siya, na housewife lang siya. Successful naman yung napaka-successful ng asawa niya Ang nadadali lang naman ng mga woke mentality at nare-recruit nila yung mga babaeng Yun na nga, pre. na mataba, na bitter, na walang nakakagusto masyado at tinotorjak lang, hindi sineseryoso. Yeah. Kasi, let's be honest here, pare. Totoo yan. Let's be honest here talaga. Wala nang filter to. Ayaw man natin yung sinabi ni Sa daw na mangyari sa inyo na gawing lang kayong housewife. Sabihin natin na against nga kayo dun. But, the statistics are there. The truth is there, out there na talagang ang dali ninyong ma-impluwensyahan Yeah. Kahit, di ba, lagyan lang ng emotions yung isang bagay, sumasama na kayo doon, naniniwala na kayo, basta lagyan ng emotions. Di ba? Kaya hanggat maaari, siguro para maging okay ka, talagang ialis ka doon sa mga ganong klase ng bagay. For example, yung woke mindset na yan, kaya sila nag-go dyan, kaya sila sumali dyan because na-brainwash sila na yung mga nangyari dati is to oppress women. Ganyan. Kaya walang karapatan dahil doon. Yes, kaya sumali sila dyan. Di ba? Yung mga LGBT na yun, lagyan ng emotions na discriminate kami. Inalis na nila yung downside nun. Basta na ilagyan ng emotions, sumali din sila dyan. Puro babae naman ang kadalasan ng dyan So, madali kasi kayo ma-impluwensyahan. Di ba? Exactly. Bulahin lang kayo ng lalaki dyan. Katulad nga nung sinabi mo, may video ka na napanood ko, pre. Matagal na sila nung ka-relationship niya, 6 years. Di ba? Pero sumama siya doon sa 3 months niya lang na nakasama. Why? Kasi boring na yung 8 years. Sumama siya doon sa 3 months lang, pinagpalit niya kasi nga, masaya daw, may excitement. Knowing bago lang yun. Ganon din naman kayo dati nung 8 years ninyo Correct. It's just that bago lang kayo. Ngayong nag-plane yung emotions, alam nyo na yung gagawin ninyo sa isa't isa, kabisado nyo na, naging boring. Doon kayo pupunta sa emotions. Hindi nag-iisip nawawala talaga yung logical nila, basta napunta sila doon sa emotions nila. Doon nga papasok yung pinapayo ko. Paano ba maiiwasan? Logically, rationally tong sagot ko without any fucking emotion. Wala siyang social media, yung babae. Sa loob ng bahay lang yan. Housewife yan. Walang karir yan. Ikaw ang maglalagay ng pera sa bahay ninyo. Make sure lang na malaki ang sweldo mo. Yan, totoo. That's it. Tapos wala siyang male friends. Hindi mo rin siya palalabasin ng hindi ka kasama. Unless palengke ang punta. Mahigpit pakinggan yung mga bagay na yun, pero yun yung mga rational at logical na sagot ko kung gusto mong mawala talaga yung chansang matempt siya ng ibang tao. Tsaka ako may kipag-away ako para sa idea ng housewife dahil marami sa kamag-anak namin, kamag-anak ko na mga babae na housewife at okay naman sila.
maganda yung pamilya, lumaki na maayos yung mga bata. So anong pangit sa housewife? Mga gago talaga tong mga Kasi woke yung na to mga eh. woke na babaeng mentality, wala nga may gusto mag-housewife sa kanila. Yun. Kaya napilitan silang maging sundalo ng feminism. Kaya napilitan silang magpakalalaki, makipagtalo sa internet para sabihing maganda yung posisyon na yon. Dahil wala silang choice kung hindi maging ganun. Yeah. Totoo Hindi yan. nga nila alam na nirecruit sila ng isang miserableng grupo eh. Exactly. Isa yan, but bukod sa na-recruit sila, wala silang choice kung hindi dun bumagsak. Kasi nga, wala nga ni isang lalaki may gusto magbahay sa kanila. Pre, alam mo, Kaya kaya nga, bitter sila sa mga housewife. Tingnan mo, galit sila pag may hina housewife na babae. Sinishame nga nila yung mga housewife eh. Kasi wala may gusto mag-settle Sabi niya, sa girl, kanila. it's 2026, you can have a job. Ginaganon nila, pre, sinishame nila. Sino mas masaya? Sino mas masaya? Yung pa-pedicure lang yon, tapos nasa bahay lang Netflix ang saya. pre, ito nga nakakasama sa kwento eh. Kasi yung binigay mong variable, yung babae hindi nakagusto-gusto. So ako, may karanasan kasi ako na yung babae ay maganda talaga at kagusto-gusto talaga, hindi mahirap na gustuhin siya ng lalaki. Pero ang kabobohan na ginawa mo, inadapt niya yung woke na utak. Huy, Hindi niya naman kailangan. hindi mo no? kailangan. Bakit? Bakit sa tingin mo? Ewan ko, dahil tanga siya eh. Doon pre, papasok yung sinasabi mo. Doon yung sinasabi mo, pre, maganda siya, pero na-influensyahan eh. O di kaya nga dapat, wala nga yung social media. Ayun na nga eh. Yan na Wala nga. siyang social media, nasa bahay lang siya. Eh di hindi siya mapapasakan ng ganun. Yun lang yung tanging way para maprotektahan mo siya sa sarili niya na nature. Yun na yun. Medyo pangit lang pakinggan talaga. Pangit talaga pakinggan to. Hindi to ideally pakinggan ng mga tao at politically correct. Pero yun talaga. Bahay lang, walang cellphone, yung pera, sakto lang pangkain at pang-budget. Hindi mo siya, pero ikaw, ganun. Hindi siya makagala. Ako, didikdikin ko talaga to na babaeng maganda, nasa 30 mahigit ka na, tapos hindi ka pa rin makapag-settle. Hindi ka nagsisettle, hindi ka makapag-settle. May problema sa babae na yan. Kasi ang lalaki, ang dali lang ng lalaki. Maganda ka, okay, itatransform kita sa housewife ko. Madali yun, di ba? Magandang babae, madali kang gustuhin ng mga lalaki. I agree. Pero humigit ka na ng 30, sa ganda mong yan, wala pa ring stable na relationship. Mali na. Yung babae ang may mali. Kaya kayo rin mga lalaki, huwag kayo pipili ng ganyan. Pag nakita kayo ng babae na nakita nyo, ang ganda naman, pasado 30 na, wala pa rin karelasyon, malamang hindi na para sa'yo yan. Ano rin naman. Ano lang din, other perspective lang din, no? Yung kaysa daw naman, di ba? Yun yung pinaka Dark dark, tips. no? Dark tips yun. Hindi siya pasok sa society Oo. Dark, rational tips lang. Ito para naman sa mga lalaki din, no? Kasi yung sabi nga natin, dahil nga medyo extreme yung kaysa daw, hindi mo talaga mapipigilan minsan. Di ba? Ang may bibigay lang natin talaga is yung mga red flags. Technically, nag-cheat na. Di ba? Pero ang para sa akin naman is para ang pangontra din sa cheating na babae is ikaw, lalaki ka naman, wag mong iiwan yung mga ginagawa mo, mga kaibigan mo, mga hobbies mo, mga hassle mo, once magkaroon ka na ng jowa. Para kung sakaling mag-cheat man, wala tayong magagawa eh. Ibang tao yan, may sariling isip yan eh. Mag-cheat yan eh. Di ba? At least kahit umalis man yung babae, buo ka. Di ba? So, Nawalan ka wag lang ka- ng hoe. Wag aalis. So yun pare, isa sa mga pangontra, kailangan yung ginagawa mo bago kayo magka-relationship, hassle, sports, kaibigan, wag mong iwan yun para pag nawalan ka ng babae, niloko ka niyan, nawalan ka lang ng babae, buo ka pa rin bilang lalaki. Yun ang last message ko pare. So kung anong mga reaction nyo pare, agree ba kayo sa mga sinabi namin, comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast, magbabalik kami. 3 p.m. Sabi ni Niel222A sa YouTube, mga pre, wag niyong tigilan upload nito. Ito lang ang pantanggal ko sa inip sa work. Maraming salamat sa suporta. Sabi ni Ian Reforzado, SSC number 1, agree. Ay, nabanggit ko na pala ito kanina. 3 p.m. Gang, let's go. Stay cold, sabi ni Dreadnoughty 11. Stay cold.
Napalunok sa 8 asset, minura ni sa daw mga polis. Hoy, hindi minumura ko lang yung masasamang polis, hindi yung mga polis, okay? No? Tropa yung iba dyan. Sabi ni Marie Chris. Sabi ni Somesha, OFW from Kuwait, suportang tunay since day one. Agree ako sa mga sinasabi niyo palagi. Ganyan ang tunay na lalaki. Kahit babae ako, saludo talaga ako sa inyo. Wow. Boys, Shoutout sa mga babaeng nanonood dyan. Pinagtitiis yung sinasabi namin. Uli na ako na-discover sa movement na to, pero pinapanood ko mga video nyo mula simula. More power, anti-support, sabi ni Jojo Mojo. Shoutout sa'yo, Jojo Mojo. Kimberly Jonathan, 3 p.m. Anti-support podcast. Let's go. Yan Yeah. Salamat sa mga na-comment, pare. Comment down below lang. Nagbabasa kami. Ay, di na record. Seryoso? Joke lang. Kaya mo hindi deserve masaktan ng